Ikatlo ng Hunyo ngayong taon nang ipawalang bisa ng Korte Suprema ang disqualification case laban kay Tarlac City Mayor Susan Yap. Ito'y matapos ang mga magkasalungat na desisyon ng COMELEC bago ang eleksyon noong Mayo ng 2025 dahil sa isyu ng kanyang residency. Binigyang diin ng korte na hindi sapat ang mga ebidensyang inihain laban kay Yap upang patunayang tinalikuran niya ang kanyang domicile o legal na tirahan sa Tarlac City o nagsinungaling siya sa kanyang certificate of candidacy. Binanggit din ng korte ang matagal ng ugnayan ni Yap sa Tarlac, kabilang ang kanyang voters registration, mga tala ng pamahalaan, mga ari-arian, mahabang panahon ng serbisyong publiko at malapit na ugnayan sa komunidad. Ayon sa Korte Suprema, ang residence ay tumutukoy sa domicile o permanenteng tahanan ng isang tao. Ibig sabihin kahit umalis ka pansamantala, ang iyong permanenteng tahanan at legal na tirahan ay hindi kailanman nawawala sa ilalim ng umiiral na election laws sa Pilipinas. Ang pasya ng mga botante ng Tarlac City ang dapat igalang at itaguyod. Dahil dito, pinawalang bisa ang COMELEC N-Bank Resolution sa Special Action No. 25-026 noong October 22, 2025 at pinagtibay ang kwalifikasyon ni Susan Yap bilang alkalde ng Tarlac. Base na rin sa naging resulta ng May 2025 election. Sa isang Facebook post, inihayag ni Tarlac City Mayor Susan Yap na ang tagumpay ay hindi lamang para sa kanya, kundi sa bawat Tarlacenyo na tumindig para sa katotohanan. Naging matagal man ng desisyon, hindi raw siya nawalan ng tiwala sa institusyon at hustisya. Dahil dito magpapatuloy raw ang kanyang pamumuno sa pamamaraang magsusulong ng mas pinabilis na serbisyo publiko, pagpapalakas ng ekonomiya at patuloy na pag-angat sa buhay ng bawat Tarlacenyo. Vanessa Bugtong, RNG News.